Ibig sabihin, pag hindi pumayag ang Diyos, iniingatan ka lang niya. God's no is God's protection. Ang pagpayag ng Diyos, indikasyon na mabuti siya. Pero kung hindi pumayag ang Diyos, mabuti pa rin siya. Pag ang Diyos tumugon sa panalangin, uy, ang buti mo, Lord. Yung nanalangin ka, Lord, i-promote mo ko. Na-promote ka, Lord, ang buti mo. Yung pinayagan ng Lord tayo, dun sa ating nire-request na panalangin, kitang-kita mo ang kabutihan ng Panginoon. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, kitang-kita mo pa rin ba ang kabutihan ng Panginoon pag di siya pumayag? Kasi pag pumayag siya, talagang ang buti niya. Ang praise and worship mo, ang taas talaga ng kamay mo, Lord, thank you, na-promote ako. Lord, thank you, ang dami kong pera sa bank account. Pero pag hindi pumayag ang Panginoon, nakikita pa rin po ba natin ang kanyang pag-ibig? Kapag sinabi ng Panginoon, that's not your door. That's not your opportunity. That is not your season. Hindi mo marinig. Lord, ano ba yan? Sino ba yun? Sinasabi na ng Panginoon, that's not your door. Sinabi na ng leader mo, that's not your door. Pero minsan nagbibingi-bingian tayo. Oh, sino yun? Hindi yan ang lalaki para sa iyo. Hirap pakinggan nun. Lalo pagka 30 plus ka na. No? Hindi siya ang para sa iyo. You are not anointed for that. Bakit? Hindi po lahat ng pintuan bukas para sa atin. Hindi lahat ng tao nakangiti para sa atin. Hindi lahat ng situation ay para sa atin. Sabi nga po ng Proverbs 14 verse 12, there is a path that seems right to us, but it leads to death. Lord, salamat sa mga pintuang sinara mo. Lord, salamat sa mga napurnadang plano ko. Sino sa inyo nagpapasalamat, hindi nyo nakatuluyan yung dating iniiyakan ninyo? Praise the Lord. It's God's protection in Jesus' name. Paano kung nung sinara ng Panginoon, nakatayo ka lang doon, Lord, kung di mo ito bubuksan, magkukwit talaga ako. Pag hindi mo ito binuksan, nitigil, di na talaga ako magsisimba. Pero kapag may sinara ang Diyos na pintuan, meron siyang binubuksan na mas malaking pintuan, hindi mo lang masyadong makita yung mas malaking pintuan kasi masyado ka nakatitig dun sa pintuang gustong-gusto natin. At kapag gustong-gusto natin, ang hirap nating makarinig sa instruction ng ating Panginoon. Pinipilit natin yung bagay na tinanggihan na ng ating Panginoon. Alam kong may pera dyan, pero hindi po yan ang kalooban ng ating Panginoon. God's love is revealed not just on provisions but also in rejections. Kapag ni-reject ng Panginoon, kapag hindi pinayagan ng Panginoon, kapag yung request mo at yung gusto niya hindi nagtagpo, at sinabi ng Lord, anak, hindi yan makakabuti sa iyo, makinig tayo. Minsan, pulang-pula na yung red flag Pulang-pula, no? Yung stoplight, pulang-pula. Klarong-klaro yung no ng Panginoon. Sabi ng Lord, wag na, pulang-pula yan. Baka namang gumaw ka pa. Sinabihan ka ng leader mo, pinaalalahanan ka ng link up mo, pinaalalahanan ka, ang daming lumabas sa feed mo na mga word of God na sinasabi, anak, mag-ingat ka. There is a way that seems right to a man, but it leads to death. Test the spirit first. Talaga, ang daming signs ni Lord na hindi mo siya marinig, pero nagsasalita siya. Madalas, kapag gustong-gusto natin, sineset aside natin ang agenda ng Panginoon kasi mas gusto natin yung sarili nating agenda. At pag ang Diyos nagpadala ng tao magpapaalala sa iyo, anak, parang mali yata ito. Anak, masyado ka na yatang expose. Sasabihin mo pa, basher ka. Haters ka. Ine-echo lang nila yung instruction na ng Panginoon dito. Pero minsan ang labas pa nila, haters sila. Kasi ni-reject Gustong-gusto natin. Ibig sabihin, ang decisions natin is driven by how many people will like me instead of will it be in line with what the Word of God is saying? Gumising tayo mga kapatid. Tinawag natin yung rejection. Pero ang totoo lang, ang sabi ng Lord, hindi yan para sa iyo. Hindi naman dininay ng Lord. Hindi naman sa hindi na ibibigay ng Diyos. Ang sinabi lang ng Panginoon, meron pang mas better. Mga kapatid, global family, huwag tayo magbingi-bingi sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Kapag may sinabi ang ating Panginoon sa iyo, kung may sinarang pintuan ng Panginoon, kung may rejection man sa ating buhay, ibig sabihin lang nito, hindi ito para sa atin. Alam kong ang rejection painful, ang rejection inevitable, but your reaction to that rejection will determine if you will continue in the will of God or outside the will of God. Siguro I want to encourage you today, manalangin tayo ng ganito. Lord, kung hindi mo ito kalooban, tulungan mo kong maisuko ko ito sa iyo.